guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Hanilu, known as Filipina Living Internet. Talaga sumusulpot ka talaga. Oh, nagpapakit-pakit talaga raw siya, oh. Oh. Mommy is doing a vlog. Talagang papakita raw talaga siya, oh. You're so pretty. Malis na siya. Anyway, nakalimutan ko na tuloy yung sabihin. Yes. Love you too. So, as you guys can see on the title below, this video is all about life update sa buhay ko. Pahinga muna tayo sa daily vlogs. Sit down muna tayo. Mag-share lang ako sa inyo ng mga thoughts and happenings na nangyayari sa buhay ko lately. And then, to answer some of your questions sa mga comment sections. And to clarify some things, ganon. Without further ado, let's get started. So, as you guys know, yung mata ko po is lumalabas. Hindi siya lumalabas na totaling, lumalabas talaga. Kumbaga, nagagano siya, nagbabulge po siya. Etong right eye ko, gumaganyan siya. Yan, gumaganyan siya. Pero, ngayon, napansin ko sa kanya this past few weeks, araw-araw pa rin siyang gumaganyan for the whole day, pero hindi na siya yung talagang ganto na ganto. Siguro, na lang, hindi yung 100% na bumubuka or lumuluwa. Siguro mga nasa na lang siya, 60% na lang, ganon. To be honest guys, sinabi ko kay Gunner na parang ayoko nang mag-open up sa vlog ko about sa health ko. Kasi nga, may mga viewers din ako na may pinagdadaanan. So, alam mo yun, yung pinapanood nila is may problema. Tapos, alam mo yun, baka nakakadagdag ba ako ng stress or nakakadagdag ako ng isip sa mga ibang tao. Well, hindi naman lahat. Kaya sabi ko, might as well, I don't wanna to talk about it na lang. Siguro, yung mga past videos ko, hanggang doon na lang yung i-open up ko. Hindi na ako mag-open up. But since na-realize ko din na ay maraming concern, maraming nagtatanong, maraming nag-iisip. Actually, merong nag-reach out sa akin na ang daming nag-reach out sa akin, guys. Nababasa ko po yan lahat na parang sila yung maghahanap ng doctor for me or may nire-recommenda sila sa akin. So, ganun. Maraming pong salamat sa inyo. Marami po talagang salamat sa inyo. Let's do this na. Total, nasabi ko naman na sa inyo. So, bakit ko pa bibitinin kayo, diba? This is my journey. Kung saan man papunta to, bahala na ang Panginoon. First week ng February, simula nang nagluwa yung mata ko. And until now po, nangyayari pa rin siya. And hanggang ngayon din po is wala pa rin pong kasagutan sa kung bakit lumuluwa yung mata ko. Ito po, explain ko po sa inyo ha. May nababasa ako na pumunta ng ophthalmology, pumunta ng endocrinologist, pumunta ng, what is that? Neurologist. Nakapunta na po ako ng 4 na ophthalmologist and isang neurologist, pero hindi pa ako pumupunta ng endocrinologist. This is my last option. Bakit hindi pa ako pumupunta ng endocrinologist? Dahil po, na-check na ako ng 2 beses sa thyroid problem ko. Yung something TCH ba yun? T3, T4, ganon. Na-check na po ako and everything is normal. 7 doctor po yung pinuntahan ko. Kasama na doon yung ophthalmologist and then yung ENT, general physician. Ang sabi po nila, wala daw akong goiter, wala daw po akong hyperthyroidism, wala daw po akong hypothyroidism, wala po akong thyroid problem. Kaya sa mga nagko-comment po dyan na baka goiter to, kasi to be honest guys, ako din expect ko rin talaga na may goiter ako kasi lahat ng symptoms ng hyperthyroidism is meron ako. Lahat yon nararanasan ko. Yung paggaganon ng kamay, paghihina, yung parang walang muscle weakness, yung pagbabulge ng eyes, yung pagpapalpitate ng puso, yung lagi akong pagod, yan lahat po yung nararanasan ko. Uulitin ko ha, wala po akong hyperthyroidism or any thyroid problem. So, ayun na po, para malinawan po kayo. Pangalawa po sa nagko-comment na magpatingin ako ng endocrinologist, yung specialist sa mga thyroid. Ayun po yung pinaka-last option ko.
dahil we are waiting for something pa this week. So, we will see kung ano man yung maging resulta nun. Kung wala man maging resulta nun, ang pinaka-last option ko talaga is yung endocrinologist. Para po sa mga nagsasabi na may mga nababasa akong comment na I'm not doing anything, hindi ako kumikilos, parang wala akong pakialam. Guys, you don't know kung ilang beses akong pumupunta ng hospital. I am always seeking an answer, guys. Until now, lahat ng doctors na pinuntahan ko, 8 doctors, wala pong makapag-explain kung bakit lumuluwa yung mata ko. Explain ko sa inyo ha. The first doctor na pinuntahan ko is, ang sabi, normal lang daw yon. Psychological ko lang daw yun. Pag-iisip ko lang daw yun. Pangalawang doktor, ang sabi is, walang sinabi. Hindi niya ma-explain. Etong pangalawang doktor na to is general physician. So, pangatlong doktor, ophthalmologist po. Ang sabi niya is, malabo daw kasi yung mata ko. Kaya, lumuluwa daw yung mata ko. So, hindi siya sa akin, para sa akin, hindi siya, hindi iyon yung dahilan eh. Hindi ako panatag sa ganung answer. So, pumunta ulit ako sa isang doctor, ophthalmologist po ito. Ang sabi is, ito yung pinaka, for me, ito yung so far na the best doctor na napuntahan ko. Ito yung nag-iwan ng karayom sa mata ko. Ang sabi niya, nung sinabi ko sa kanya na bakit nagbabudge yung mata ko, wala po siyang ma-explain. Hindi nila ma-explain kung bakit lumuluha. So, panglima is ophthalmologist po yung pinuntahan ko. Asawa niya yung the best doctor na pinuntahan ko. Ang sabi naman po niya is, sa 15 years niyang pagdodoktor, 2 klase pa lang yung patients niya. I think 5 years ago, and then pangalawa ako. And I asked her, ano po yung reason kung bakit lumuluwa yung mata ko, and hindi niya rin po ma-explain. Pang-anim na pinuntahan ko is ENT doctor. Hindi niya rin ma-explain kung bakit lumalabas, nagbabudge yung mata ko. Wala po silang ma-explain, guys. Sabi nga sa akin ni Gunner, baby, baka kasi siguro side effect yan ng mata mo. Sabi ko, Gunner, ayaw kong marinig yan pa nanggagaling sa'yo. Kasi hindi ka doktor. Gusto kong marinig yan, reason na yan, sa mismong doktor. Ayun lang naman yung gusto kong marinig. Ano bang dahilan kung bakit lumalabas yung mata ko? Bakit hindi sila makasabi ng, because this, di ba? Hindi, wala talaga, hindi nila ma-answer. It's either hindi sila makapagsalita or iniiba nila yung sasabihin nila na hindi ko connected dun sa pagluluwa ng mata ko. So far, ayun lang yung masasabi ko sa inyo, guys. Until now, wala pa rin kasagutan. But, wag po kayong mag-alala kasi we are waiting for a result. Nagpa-MRI na po ako. And we are waiting for the result. Next week po lalabas yung result. We will see kung ano po yung nandun sa result na yon. And I don't know kung sasabihin ko pa ba sa inyo yon or what. Kung curious pa kayo. Kung gusto nyo ba, just comment down. Pero kung ayaw nyo na, okay lang po sa akin. Walang problema sa akin. Marami akong nababasa na sa pagtulog ko, late daw ako natutulog. Hindi ko po alam kung bakit nyo nako-comment yun. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba kung anong oras ako natutulog. Pero guys, hindi ko po idadamay ang Panginoon. Hindi po ako magsisinungaling. Hindi na po ako natutulog ng late. Pag may pasok po si Barbie sa school, maaga pa lang natutulog na ako niyan. Nagme-message pa nga sa akin si Gunner, baby, nakatulog ka na, bakit di ka man lang mag-good night, ganito, ganyan. Kasi nakakatulog na talaga ako ng maaga. So, hindi ko po alam bakit may nagsasabi sa inyo na late ako matulog. Pangalawa, sa mga nagsasabi po na mahilig akong kumain ng unhealthy food at saka mga chocolate sweets. God knows, again, hindi ko po itadamay yung Panginoon kung nagsisinungaling ako. I don't eat, sorry, gumagalaw yung camera si Yarin kasi. Don't move, anak, please. I don't eat sweet junk foods or unhealthy food every single day. Alam po ng Panginoon yan. Hindi ko itadamay ang Panginoon. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. I swear to God, I don't eat sweets every day. Ang pangit lang na ginagawa ko is nag-i-skip ako ng meal.
Siguro, for example, magigising ako ng morning kasi papasok si Barbie, 7. So, yan, hindi na muna ako magbe-breakfast niyan. Magkakain na ako niyan is alas 12 na or tanghali na or alauna na, alas 12. Ganun lang. Ganun yung ginagawa ko, guys. I don't sleep late. I don't eat sugar, I don't eat sweet always, like everyday, hindi po yan. Next is, may nababasa ako na magpa-albularyo daw ako, guys. Sumasagi siya sa isip ko actually, na-mention ko siya twice kay Gunner na I want to do albularyo nga. But, naisip ko guys na first I have to seek an answer sa real doctors. We will see guys kung anong mangyayari next week, kung anong kakalabasan ng resulta. Pagka wala pa din akong makitang sagot, siguro I'll go for albularyo. But for now, dun muna ako sa doctor guys, sa real doctors. Don't worry guys, I am doing my best. Hindi nyo man nakita kung ano yung ginagawa ko behind the camera, pero trust me, I am doing my best maghanap talaga ng kasagutan. Kasi kung kayo nagwa-worried kayo sa sarili ko, much more pa kaya ako sa sarili ko, 'di ba? Ang daming nasa isip ko, ang daming pumapasok sa isip ko, mga anak ko, si Gunner, pamilya ko, ang dami. Kaya hindi ako humihintong maghanap ng kasagutan kung bakit talaga. Ayun lang yung gusto ko talaga. Kung bakit nangyayari to sa akin. Like yung pagbabudge ng mata ko and all na nararamdaman ko, bakit? But sa mga nagko-comment na uwi muna ako ng Pinas, na-mention ko na to before, about sa pag-uwi po ng Pinas, for now is, hindi ko muna i-mention kung uuwi ba kami ng Pinas or what, but magugulat na lang kayo. Well, may plano po, pero we will see kung ano yung plan ng Panginoon. Kasi syempre, I have my own plans, pero God have His own plan, diba? Para sa akin. So, we will see kung God will allow me to go back in the Philippines. Kasi marami rin nagko-comment sa inyo, much better na magpa-check ako sa Pilipinas. I would love to guys. Kaya lang kasi, pag umuwi po ako ng Pilipinas, is maraming bagay na kailangan isipin. Like, first of all, syempre, yung ticket sa aeroplano. Hindi po mura ang ticket sa aeroplano, guys. Ang isang tao, 50,000. So, kung ilan kaming uuwi, alam mo yon, kailangan ng malaking pera talaga. Syempre, pag umuwi ka sa Pilipinas is, andun pa yung mga food namin, like yung mga, alam nyo naman, taho, Jollibee, yung mga ganun ko. And also, pagpapacheck up din sa hospital, and pocket money, everything, all of that. Siguro sa mga taga-ibang bansa dyan, makaka-relate kayo sa akin. So, mahirap po umuwi ng Pilipinas pagka ang pera mo is konti lang. So, but don't worry guys. Yung mga kino-comment nyo, naiisip ko na po yan. And we will see kung ano yung plano ng Panginoon para sa akin. Bye-bye! Okay. So, I guess so far, ayun lang po muna yung update na maibibigay ko sa inyo. If you have any questions regarding sa health ko or whatever, just comment down. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng concern, sa mga nagre-reach out, sa mga viewers, sa lahat, sa mga silent viewers na nag-aabang sa journey ko, sa mga nagko-comment, sa mga advices nyo, thank you so much. Sa mga nagpapaalalang wag matulog ng late, thank you. Sa mga nagpapaalalang mag-healthy living na ako, thank you so much. Thank you so much po. Alam kong concerned kayo sa akin, na-appreciate ko po yung mga little things na yon. Actually, it's not a little things, a big things guys. Thank you so much. Kasi to be honest, malaking tulong po siya sa akin. Nagbabasa ako ng mga comment, natutuwa talaga ako. Kasi mga concerned kayo sa akin. Anyway, I guess that's all for today's video. Ayun lang muna yung kaya kong i-share sa inyo. Please include me sa dasal nyo na naway magkaroon na ako ng kasagutan sa tanong ko na bakit. Yun. So, yeah. Thank you guys for always watching. Please do follow me on my Instagram account, TikTok, and Facebook page. Mag-update ako ng onte-onte. Have faith and always pray. God is not sleeping. God is everywhere. I know
nakikinig siya sa mga dasal ko, sa mga panalangin natin. Kaya, ibinibigay ko na po sa kanya lahat. I trust him. Have faith. Bye!